on us by the MTRCB in connection with the suspension of our news and public service program T3, Kapatid Sagot Kita. Pending before the Court of Appeals is a case filed by TV5 questioning the jurisdiction of the MTRCB. It is TV5's position that the MTRCB has committed acts of prior restraint which constitute a violation of the freedom of the press. The suspension order constitutes another act of prior restraint by the MTRCB. The following scripted advisory imposed by the MTRCB constitutes a grave abuse of discretion, and TV5 will vigorously question the imposition of this unlawful penalty. The MTRCB is not authorized by law nor by its rules to impose this type of penalty. Ang programang T3 Kapatid Sagot Kita ay suspendido ng 3 buwan bilang parusa sa paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree No. 1986. Lunes na Lunes, kaya walang basagan ng trip. Tawa ng tawa kahit walang kasama. Daang-daang karerista sa Germany, unahan sa pag-akyat ng building ang trip. Ang tawag sa kanilang marathon, Sky Running. Ang nanalo, syempre, ang nakarating sa 59th floor. Ang talo, ayun, lawit tila. Isa pang high-altitude trip sa Nepal naman, matapos akyatin ang pinakamataas na bundok sa mundo. Hindi lang sila basta magtutusok ng flag, ang gusto nila ay mag-rock concert sa tuktok. Ano naman kaya ang saying ni Loro? Magandang hapon mga kapatid. Habang abala mga estudyante na balik eskwela, abala pa rin kami sa pagbigwas sa mga pasaway na ayaw magbalik loob sa kaayusan. Ako po si Rafi Tulfo. At ako naman si Ben Tulfo, kahit saan, kahit kailan, sa ngalan ng tunay na damayan sa mga kapatid. Tuloy ang bakbakan at mainitan na balitaan. Narito ang malulupit na balitang kailangan ng agarang aksyon. Sa Metro Exclusive, Study Now, Pay Now also, mga magulang at estudyante sa isang pampublikong eskwelahan sa Cavite, sinisingil na para sa ritoke ng classroom, kinikikilang para ang pambayad sa kuryente. 44 na manhole sa Rizal, Alang Takip, Sos Mario Josep. Mga residenteng may kapansanan sa paningin, isa-isang nasusyot sa butas. Road to Perwisyo, itong aming saklolo. Sa Vigilante, babae nagpapanggap ng mga taga TV5 caught in the act. Miss Feeling Kapatid, Kalaboso. Hindi ko na nakawag ang kapansanan tapos matanggap. Lalaking maingay, pinoga ng gwardya. Dialogue ng CQ, may you rest in peace na. Lalaking nabitin sa inuman sa QC ng snatch dahil walang pambili ng toma. At babaeng napatiklop ang mga tambay at astig sa Tondo. Sasaluduhan natin. Balita at serbisyo publiko, umpisa na! Bagong luma. Bagong luma. Yan pa rin ang problema ngayon. Unang araw pa lang ng pasukan sa isang public school sa Cavite, inireklamo na. Lumang kwento ng voluntary fees na ginagawang sapilitan. Ano yan, Tol? Hold up! Ang bagong problema, aba, pati bayad ng kuryente sa mga estudyante raw iaasa. Sos Mario Josep, stockholder na bang school bukod? Isang text ang aming natanggap. Isang public school sa Cavite raw ang naniningil ng pampagawa ng classroom sa mga estudyante. Nag-aaral po sa Nike Elementary School ang dalawa ko pong anak. Tungkol po doon sa mga binabayaran sa school, PTA projects na tinatawag na brigada pag may pinare-repair na rooms o kaya pipintahan pag bago magpasukan. Ngayon po, 300 pesos po yung babayaran namin. Wala pong binibigay na resibo sa amin. Bukod pa doon ay sa mga magulang din umano sinisingil ang pambayad ng kuryente buwan-buwan. Electric bill po, nagbabayad po kami ng 15 to 20 pesos per month. Yung cleaner po, monthly din po, 25 pesos per month. Bawat students na napasok doon, yung bill ng kuryente ng binabayaran ng buong school. Nakumpirma namin ito sa eskwelahan mismo. Kontribusyon ba kamo, ma'am? Bakit may mga magulang na nagreklamo?
Bali po sana, kumbaga sa ano yun yung hindi pwersahan baga yung paniningil. Kumbaga kung magkano na lang may bigay na contribution. Hindi po yung merong minimum na 100 to 300. Yun. Ang matindi pa raw nito, may diskriminasyon na nagaganap sa eskwelahan. May diskriminasyon rin pong nangyayari sa school, katulad po ng mga estudyante. Nakabukod po yung mga SPED at yung mga hindi matatalinong estudyante. Iba po yung uniform nila, nakapolo po silang blue. Ngayon po, yung mga hindi matatalino, naka-white polo lang po. Aba naman, hindi ba dapat na matamasa rin ang mga regular na estudyante ang ibinabayad na pampagawa ng classroom? Para aksyonan ito, nagpunta kami sa DepEd upang ipaalam ang reklamo. Ang sinasabi, voluntary. Ibig sabihin nun, hindi dapat mabigat doon sa kalooban ng isang tao. No? Kung kaya mo, di bayaran mo. Kung hindi, hindi yun hadlang para makapasok ang bata. Nagpapadala tayo ng mga legal team natin para sa ganon, makita natin talaga yung gravity ng mga offenses na yon. Kaya sa prinsipal ng nasabing paaralan, huwag na sana niyong piliting magbayad ng mga magulang ng kapos sa buhay. Para aksyonan ang reklamong ito, nasa linya natin telepono si DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon, Ben, at Rafi, at magandang hapon rin doon sa mga nakikinig sa inyo. Jesus Mariosep San Vicente San Mateo, sir. Bakit ganun po? Wala natang katapusan itong problema ito tuwing pasukan, sir. Talagang meron ganitong klaseng problema. Kailan ba natin mapatigil itong mga ganito? Kaya nga kailangan magtulungan tayo Mas maganda nga yung nabibigay niyo sa amin yung feedback para ma-actionan natin. Kagaya ng sabi ko nga kanina doon sa nag-interview sa akin, magpapadala po tayo ng legal team para imbestigahan po yan. Sir, meron ako suggestion. Matagal ko na po ito sinasuggest. Ilang administrasyon na nakalipas. Why don't we put up a big karatula sa bawat eskwelahan na bawal ang maningil, lalo doon sa registrar, sa office of the principal o sa entrance pa lamang ng school. Ito ang hindi pwedeng isingil, bla bla bla. Para kung halimbawa naningil yung mga teacher, sasabihin ng mga estudyante o mga bagulang, teka muna, nakita niyo bang karatulang yan? Galing mismo sa DepEd dyan, bawal daw maningil. Ba't kayo naniningil? How's that, sir? Maganda ho yung suggestion nyo at susubukan ho natin i-implement kagad yan as soon as possible. Ngayon, dito sa problema ng naik, padadala natin yung legal team natin para imbestigahan natin. Ayun, okay. Sana nga, sir, para naman... Sige, Tol Rap, meron akong suggestion dyan, sir. Sige po. Ito yung suggestion ko. Meron ho ba kayong hotline na pwedeng tawagan ng mga magulang kapag may reklamo ho sila sa eskwelahan, hinggil ho rin sa mga paniningil na to? Meron po. Meron tayong e-text, no? Mag-text lang.